Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan, 3,000 mga native na puno itinatanim sa Capitol Complex ng Pangasinan. Bagong kalsada sa Barangay Mabalbalino, San Carlos City, Pangasinan. Hatid ay ginhawa sa mga residente. At pagiging alerto at handa ng mga Pangasinense, ipinaalala sa paggunita ng 1990 killer earthquake. Unang ratsada! Time out muna sa kanilang mga tungkulin ang mga empleyado ng Kapitolyo ng Pangasinan nitong July 16 upang makilahok sa pagtatanim ng mga dita trees sa Capitol Complex. Layunin ng aktibidad na pagandahin at muling pagluntianin ang Kapitolyo sa ilalim ng Green Canopy Program ni Governor Ramon Monmon V. Gico III. Isa si Joseph Orayos ng Provincial Veterinary Office na masayang nakilahok sa aktibidad. Ay lalong gaganda po yung Capitol, ma'am, at dadayuin ng mga ng ating probinsya po. Ayon naman kay Myra Samson, magandang pamana ito para sa mga susunod na henerasyon. Maganda po kasi marami din pong mga panibagong improvements, saka makikita natin yung magandang bukas na susunod sa ating mga kabataan. Mahigit 30 puno ang naitanim sa unang araw ng aktibidad at magpapatuloy ito hanggang maabot ang target na 3,000 native trees sa Capitol grounds. Para naman kay Lingayen Councilor Jonathan Ramos, malaki ang maitutulong ng proyekto hindi lamang sa pagpapaganda ng Kapitolyo, kundi pati sa pangangalaga ng kalikasan. Natanggal na yung mga malalaking puno, pero asahan ng mga kababayan po natin at karamihan na yan po ay mapapalitan ng hindi lang triple, mas marami pang puno ang mabubuhay dito sa Capitol area. Ayon kay Supervising Agriculturist Alvin Soriano, ang maitinatanim na puno ay bahagi ng pangmatagalang layunin ng pamahalang panlalawigan na magkaroon ng mas luntian at mas maaliwalas na Kapitolyo. Ay yung mga tinanggal lang po natin, yung mga hindi karapat-dapat na mga punong kahoy like yung mga mahogany, no. So hindi po siya pwede dito or hindi po siya kahit pinapalitan lang po natin yung tugma na seedling, akma na seedlings or trees na para sa Kapitolyo, para sa Pangasinan. I'm very proud na bilang Pangasinense, proud din po ako na part ako ng Pangasinan Green Canopy Program ng ating provincial government. Inaasahan na sa loob ng isang taon, lalaki at magiging bahagi ng mas luntian na Capitol Complex ang maitinanim na puno. Sinabi niyo nung pesta, nasubran pa. Kaya mahal na mahal kayo ng mga kabarangay na. Salamat Salamat sa suporta. Wala na sigurong masasarap pa para sa isang lingkod bayan kundi ang marinig ang taus-pusong pasasalamat mula sa kanyang mga pinaglilingkuran. Pero hindi ito matatanggap ni Pangasinan Governor Ramon Monmon V. Gico III kung hindi dahil sa kanyang taus-puso ring pagmamahal at pagpapahalaga sa mga kababayan. Gaya na lamang ng simpleng pagtupad ng kanyang pangako na access road sa Barangay Mabalbalino, San Carlos City, Pangasinan na kamakailan lang ay formal nang binuksan. Ang dekalidad na kalsada, laking tulong sa mga residente lalo sa mga estudyante. Umiikot po yung eskwela. Nahirap pag yung tubig ay mataas. Nahihirapan po kami. Malabasan. Sa Rosario, malalim. Doon din malalim. So ito walang daan dati, no? Wala. Bukid to dati. Dati itong bukirin na nagsisilbing daan papasok sa Mabalbalino Elementary School. Maraming salamat kay Gov at sa probinsya ng Pangasinan, sa Office of Governor kasi sa ginawa nilang project ito, maraming natulungan sa aming, hindi lang sa aming barangay, kundi sa karapit barangay ng Mabalbalino po. Gov, thank you so much dahil talagang napaka-action man po ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Nakasupport po kami sa inyo palagi. The best po kayo. Buong barangay Mabalbalino ay nagmamahal sa inyo, Gov. Pagmamahal, susuklian po namin yan ng mainit na pasasalamat, Governor Monmon Vico III. Pangasinan ang galing. Sa naturang proyekto, muling pinatunayan ni Governor Gico III ang pagmamahal niya sa mga kababayan at patuloy na pag-abot sa mas maganda at maunlad na Pangasinan.
36 na taon na ang nakalilipas mula sa araw na ito nang yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang Pangasinan. Sa lakas at pinsalang iniwan ng lindol, tinawag itong Luzon 1990 killer earthquake. Kasabay ng pag-alala sa trahedya, nagpaalala ang Pangasinan PDRRMO sa mga Pangasinense na mahalaga ang pagiging handa ng bawat isa. Mahalaga raw na alamin ang maligtas na lugar na pwedeng pagkublihan tuwing may lindol. Dapat ay nakahanda rin ang mga go bag at emergency supplies. Ugaliin ding magsagawa ng emergency plan at makilahok sa mga earthquake drills at tandaan ang duck, cover, and hold. Nauna na ring ipinag-utos ni Governor Ramon Monmon V. Gico III ang kahandaan hindi lang ng mga residente kundi maging mga ahensya na mangangasiwa ng rescue sakaling magkalindol.